First kiss niya ito. Noong nag-aaral siya, wala siyang oras makipag-boyfriend. Trabaho, aral ang ginawa. Noong huminto siya dahil hindi niya na kaya maging working student, trabaho ang kanyang inatupag para may pangtustos sa pamilya. Siyempre, lahat ng babae ang gusto nilang maging first kiss ay yung unforgettable moment sa lalaking mahal nila. Ganon din ang nais ni Rosana pero iba ang nangyari ngayon. A man kissing her so hard. There is a pain she felt tapos hindi pa niya kilala pero asawa na niya. Sabi nila matamis ang unang halik. Yun din ang nasa isip ni Rosana kaso ngayon hinahalikan siya, lasang alak ang nalalasahan. Pakiramdam niya pati siya nilalasing na. Kinakapos ng hininga si Rosana kaya't lahat ng lakas na inipon at malakas ay tinulak ito. Hindi pa rin to natinag pero pinakawala ng labi niya. Sumigaw siya na makawala ang labi niya mula sa labi nito. Lang lumuwag ang pagkakadagan sa kanya ni Edward, tinulak niya tong muli na mas malakas upang umalis to sa ibabaw niya. Bumagsak naman to sa kama. Hindi naman kaagad nakauma si Edward sapagkat nagulat siya sa ginawa nito. Kaagad bumangon si Rosana. Tatakbo sana siya sa banyo nang matauhan si Edward kaya mabilis na nahawakan siya nito. Bitawan mo ko. Sila'y naghilahan hanggang napaupo si Edward sa gilid ng kama at tinatak niya ng malakas si Rosana kaya napaupo sa kandungan niya ito at kaagad ikinawit ang braso sa bewang nito. Bitawan mo ko. Muli, ani Rosana. No, bakit ba ayaw mo? Dahil ba wala akong binayad sa'yo, ha? And don't protest dahil asawa kita. Obligasyon mo to. And don't act like a virgin. Maanghang na wika niya. Hindi ako bayarang babae kung yan ang inaakala mo. Maluhaluhang aniya pero pinipigilan niya na huwag pumatak ang kanyang mga luha. Pero saradong isip ni Edward. Oh really? Magkanong binayad sa'yo ng babaeng yon? Di naman nakaimek si Rosana sa sinabi nito at siya ay napayuko. Totoo naman, binayaran siya. Pinarap ni Edward ang dalaga sa kanya. Bakit hindi ka magsalita? Look at me and tell me magkanong binayad sa'yo at dodoblehin ko. May galit na anito. Napatitig si Rosana dito at kitang-kita niya ang galit sa mata ng binata. Ano bang gusto mong gawin ko? Mahinang sabi niya. Dahil gusto ng pusong apulahin ang nag-aapoy na galit sa mata nito. Paligayahin mo ko. That's what I want. Wala akong alam dyan. Dahil ito ang totoo. Oh, come on. Don't make a joke on me. Do it now. Sa wala nga siyang alam kaya hindi siya kumilos. Kaya sa kinabig siya nito sa batok at siniil ng halik ang labi. May pag-aalinlangan si Rosana pero habang tumatagal ang halik ng binata sa kanya, nag-e-enjoy na siya kahit palasang alak ang labi nito. Kusang gumana na rin ang mga labi niya na lalong nagpainit kay Edward. Naging agresibo na siya. Damang-dama naman ni Rosana na may biglang maramdaman sa bandang puso niya. Dahil umaapaw ang init ng katawan ni Edward, pinahiga niya kaagad ang dalaga. Pumatong na at walang ano-ano, pinasok ang kanyang hard manhood sa dalaga ng ubod lakas na puwersa. Napasigaw si Rosana sa sobrang lakit ng pagpasok ng isang panauhin sa kanyang pagkatao. Her tears are coming out. Natigilan si Edward sa ginawa niya at hindi niya malaman ano ang sasabihin dito. At siya ay napatitig sa dalaga at kitang-kita ang paglandas ng luha sa pisngi nito. Sa nakita na wala yatang kanyang kalasingan sa mga sandaling iyon. Gusto niyang tumigil na sa ginagawa pero ayaw sumunod ng kanyang katawan. Pinagpatuloy ang paggalaw sa ibabaw ng dalaga. Tiniis naman ni Rosana ang sakit na nararamdaman pagkaraan ng ilang sandali na wala ang kirot na nadarama. Napalitan ng kakaiba na hindi niya maipaliwanag kung ano nga ba ito. Bigla niyang naramdaman ang pabilis na paggalaw ni Edward sa ibabaw niya. Dahil lasing to kaagad narating ang nais na puntahan. Sa pagod, bumagsak to sa ibabaw ni Rosana. Pagkaraan lamang ng ilang segundo, tulog na ito. Napaluha naman si Rosana, pero kaagad niyang pinahid ito. Iniayos si Edward, saka siya bumangon at nagtungo sa banyo nito. Naligo. Pagkalabas ng banyo, hindi sa kama, nagtuloy na higa siya sa sofa, pagpikit ng mga mata, tuluyan ng hinila ng antok. Pagising ni Edward, kinaumagahan, kinapa ang kanyang katabi kung may kasama pa ba siya. Wala siyang makapa. Napabalik ko siya ng bangon at kagad tinignan ng kanyang tabi. Tanging mangilan-ngilang hibla ng buhok ang nakita at ang dugong natuyo sa kobre kama. Kahit lasing siya kagabi, alam niya kung ano ang nangyari.
Alam din niya na siyang nakauna sa dalaga. Nakadama ng galak sa kanyang puso si Edward. Aminin man niya o hindi, masaya siya. Ibang-iba ang nararamdaman niya dahil malinis ang babaeng pinakasalan kahit hindi niya kilala ito. Nasaan na siya? Umalis na kaya? Nakaramdam siyang bigla ng lumbay. Damn, stupid you, Edward. Mura niya sa sarili, sabay inihamos ng palad sa kanyang mukha. Shit, I got hangover. Ang sakit ng ulo ko. Tumayo na siya at nagtungo sa banyo. Pero bago siya pumasok, napatingin siya sa sofa. Mahimbing na natutulog ang asawa. Lumukso ang kanyang puso. Gusto niyang lapitan to, pero pinigil niyang sarili. Pumasok na sa loob ng banyo, naligo. Pagkatapos niyang maligo, magpalit ng damit, tumawag siya sa restaurant ng hotel para umorder ng breakfast nila. Napatingin siya kay Rosana. Wala palang damit ang babaeng to, nakaroba lamang ito. Biglang naglikot ang isip. Rumirehistro sa isip niyang nangyari kagabi if he's seen what inside the robe. Pero wala siyang naalala because he is really drunk. His mind got into the stead na makita ito. Suddenly, his body got the highest temperature at mas malala ito kaysa kagabi. Gumalaw ang dalaga. Tauhan siyang bigla. Bakit ba ganito ko ngayon? Edward, what happened to you? Control yourself. Kinuha niya ang cellphone at may tinawagan. Isang ring pa lamang may sumagot na. Hello, Edward. Napatawag ka. Di ba nasa honeymoon mode kayo ngayon? Hello, Yasha. Pwede bang humingi ako ng favor sa'yo? Oh, ano na naman yan? Favor na agad, nasa honeymoon ka. Just a small favor, Yasa. Okay, ano nga yan? Tell me. Buy me a lady's dress. For who? Siyempre, sa asawa ko. Alangan namang sa akin. Natigilan siya sa kanyang sinabing, asawa ko. Hoy, Edward, totoo ba yung sinabi mong asawa mo? Napahilot sa noo niya si Edward. Gawin mo na lang pinapagawa ko, Yesa. Pakibilisan please kasi uuwi na kami. Alangan namang nakagaon pa rin siya nalalabas dito sa hotel. Okay, give me 30 minutes, nandyan ako. Oh wait, Edward? Ano? Anong size niya? Small, large, ano? Ewan ko, bumili ka na lang yung free size, okay? Bakit hindi mo alam, Edward? Don't tell me, walang kapaan na nangyari. I know naman kayong mga lalaki isang hawak lang ninyo sa katawan ng isang babae. You know na kung anong size nito. Masyado kang maraming tanong. Gawin mo na lang sinabi ko, okay? Okay, fine. Bye. Ini-off naman agad ni Edward ang mobile at muli tumingin siya kay Rosana. Tila may isip ang paano nilapitan to. Naupo sa tapat nito at titig na titig siya sa mukha ng asawa. She's so lovely. Kay amo ng mukha. Nang gumalaw ang dalaga, bigla niyang ibinaling sa iba ang tingin. Dahil pagod na sigurong nakatagilid na natutulog ang dalaga. Bumaliktad to pati haya na medyo nakataas ang tuhod kaya lumihis ang robang suot nito at lumitaw ang maputing hita. Napatingin si Edward dito, napapanunok siya ng bigla, nag-iba ang temperaturang muli ng katawan. Damn, siniseduce yata ako ng babaeng to Gising na yata siya at nagkukunwaring tulog. Para malaman niya kung gising nga, nilapitan niya ito. Yumuko siya, narinig niya ang mumunting hilik nito. Tulog pa siya. Napatitig muli siya sa mukha nito. Wow! Ang ganda pala niya lalo sa malapitan. Simpleng ganda na hindi nakakasawang tingnan. Dumako ang tingin niya sa manipis na labi nito. Naalala ang lambot at tamis nito. Nang halikan kagabi, tila gusto niyang matikman muli ang lasa ng labi nito. At para ba siyang nawala sa katinoan, unti-unti, nilalapit ang labi sa labi nito. Biglang may nag-doorbell. Sayang. Nagpagalaw ito kay Rosana. Napaunat ng katawan si Edward. Gusto niyang sigawan ng istorbo na mag-doorbell. Lumayo na siya sa dalaga at tinungo ng pinto. Sir, your breakfast. Ang waiter. Bring it in. Kagad siyang lumapit sa natutulog na dalaga. Tinakpan ang hita nitong nakalantad. Meron ka pa bang ibang order, sir? Ng waiter, matapos itong iayos ang pagkain sa lamesa. Nothing else, thank you. Tumango naman ang waiter at umalis na. Muling umupo si Edward, muling tumingin kay Rosana. Nagpalipas muna na ilang sandali at ginising niya na ito. Hey, wake up. Ani naman ni Rosana. I said wake up. Para kang mantika kung matulog. Baka naman lagi kang ganyan. Magagahasa ka na lamang, di mo pa alam. Get up. Medyo malakas nang sabi niya. Napabalikwas ng bangon si Rosana.
Pasensya na. Go, take a shower. Para makakain na tayo at makauwi na rin. Madiing utos niya. Nataranta naman si Rosana at dali-dali niya nang tinungo ang banyo. Gustong tumawa ni Edward sa nakita niyang reaksyon nito at muli may nag-doorbell. Tinungo niyang pinto. Pagbukas niya sa pinto, eto na ang pinabibili mo, Edward. Thank you, Yasa. Kinuha niya ito. Can I come in? For what? I just wanna say hello to your wife. No need, Yasa. Ang damot mo. Gusto ko lang naman i-congratulations siya, no? Kasi hindi ko siya nabati dahil sa nangyari nga. Marami pang araw, Yasa. Not now. Sige na. Pagtataboy niya dito. Okay, fine. Pinagkait talaga eh. Bye. At umalis na siya. Napailing sa Edward sa kaibigan niyang bakla. Paglabas naman ni Rosana sa banyo, gustong lingunin ni Edward ito pero nagpigil siya. Magpalit ka na para makakain na tayo. Nagtaka naman si Rosana sa sinabi nito, wala siyang kadamit-damit. Wala naman akong damit na dala eh. Pwede bang tawagan ko muna si Mika para dalhan niya na ako dito? Hindi mo ba nakikita ang mga paper bags na nasa ibabaw ng kama? Damit mo yan. Tingnan mo, magpalit ka na. Utos niya kaagad at lumapit naman si Rosana sa kama. Wow, ang gaganda. Naku, baka ipabayad niya sa akin to ha, isa lang kukunin ko. Bestidang kulay asul ang kinuha. Bumalik sa banyo para magbihis. Nang lumabas na si Rosana sa banyo, tama namang tumingin sa Edward sa may pinto. Napatitig siya sa dalaga. Bagay na bagay sa dalaga ang suot nito. Litaw na litaw ang kaputian dahil sa kulay na suot. Napayuko naman si Rosana dahil dama niya ang titig ng binata sa kanya. Hindi pa ba tayo kakain? Natauhan naman si Edward sa biglaang pagsasalita niya kaya niyaya niya na ito. Let's eat. Tanging tugon ng kutsara at tinidor ang naririnig sa pagitan nila. Dahil masarap ang almusal nila, kain ang kain si Rosana, hindi niya na naisip kung sinong kasalo niya. Sunod-sunod ang kanyang pagsubo. Napangiti naman ang lihim si Edward. Ang sarap niyang kumain. Pati tuloy siya nadala sa ganang kumain ni Rosana. Napadabi ang kanyang kain na hindi naman niya nagagawa. Pagkatapos silang kumain, nagaya na agad si Edward na umuwi na. Habang nasa daan na sila, sa bahay na lamang ni Sherry mo ko ihatid kasi may kukunin akong gamit ko tas uuwi na ako sa bahay namin, aniya. Sinong may sabing uuwi ka sa bahay ninyo? Wala ako. Mahinang sagot niya. You stay at my house, understand? Bakit? Hindi mo naman ako kilala. Pwede bang maghiwalay tayo? Dahil sa sinabi niya, biglang nagpreno si Edward. Dahil sa gulat niya, siya'y napasigaw. Ay, ano ka ba? Hindi siya sinagot nito bagkos isang tila nagbabantang tingin ang ipinukol ni Edward kay Rosana. No, hindi ka pabayad sa ginawa ninyo sa akin. At muli, pinaharurot ang kotse. Wala naman nang imik si Rosana. Alam niyang saradong isip nito dahil sa galit. Bahala na ako ano ang mangyayari sa amin. Inihinto muna ni Edward ang kotse sa tapat na isang malaking gate. May galit sa mga mata niya na tumingin dito. Ang bahay na ito, surprise gift ko sana sa kanya. Pero anong ginawa niya? Iniwan ako, sumama sa ibang lalaki. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa akin, Sherry. Pati na rin ang babaeng kinasangkapan mo. Tura ni Edward sa sarili at naikuyom niya ang kanyang kamao. Kitang-kita naman ni Rosana ang pagkuyom ng kamao nito. Nakadama ng kaba sa kanyang puso at nasabi niya tuloy sa sarili, maging miserable ba ang buhay niya sa piling nito? Napatingin din siya sa bahay na titingnan ni Edward. Ang gandang bahay naman yan, parang mansyon na. Kanino kaya yan? Let's go down. Mahinang ani Edward nang bumaba na ito. Hindi naman narinig ni Rosana ang sinabi nito dahil nakakonsentrate siya na nakatingin sa bahay at natanong niya ang sarili, saan kaya siya pupunta? Bakit bumaba? Inihintay naman ni Edward na bumaba ang babaeng ito. Ano bang ginagawa ng babaeng ito? Lumapit siya sa banda nito at kinatok ang salamin ng kotse. Kinakabahang ibinaba ni Rosana ang bintana ng kotse. Bakit? Tanong niya. Bakit? Bingi ka ba? Di bang sabi ko, let's go down? Ha? Pasensya na, hindi ko narinig eh. Di bingi ka nga. Ano pang ginagawa mo dyan? Baba na. Medyo bulyaw na sabi niya.
Nataranta naman si Rosana at dali-dali na siyang bumaba at sumunod kay Edward. Na naunang naglakad patungo sa gate ng bahay. Nag-doorbell na ito. Neng, tingnan mo nga kung sinong nasa labas. May ginagawa kasi ako eh. Ani mang ambo sa asawa na caretaker ng bahay. Kagad namang nagtungo ang asawa sa gate para tingnan kung sino nga ba ang nasa labas. Pagbukas niya, nagulat ito na mapagsinong nasa labas. Naku, Sir Edward, ikaw pala. Pasensya na kung medyo natagalan ako sa pagbubukas ng gate ha. Okay lang, manang nena. Si Mang Ambu po, nasaan po siya? Nasa taas sir, may ginagawa. Pasok ka. Kagad naman na pumasok si Edward. Hindi naman malaman ni Rosana kung susunod ba siya sa binata. Kaya naman, nakatayo lamang siya sa labas. Napatingin si manang nena dito. Sir, kasama mo ba siya? Turo pa kay Rosana. Gustong banggitin ni Edward ang pangalan nito pero hindi niya maisip. Pwede ba wag kang tatanga-tanga dyan? Pumasok ka. May diing utos niya. Para namang robot si Rosana, nakaagad naman pumasok sa loob. Nahihiya tuloy siya sa ginang nakaharap nila. Manang, maganda kayo ng pananghalian. Nating dito kami kakain. Sige po sir, sabihan ko si Ambo na mamalengke muna. Dumukot naman si Edward ng pera at ibinigay niya sa ginang at sabay-sabay na silang pumasok sa loob ng bahay. Ambo, bumaba ka nga muna dyan, narito si Sir Edward. Sigaw ng ginang sa asawa. Oo, nariyan na ako. Sagot nito at nagtatakbong bumaba. Magandang umaga po sir, bati nito. Ganon din sa'yo, Mang Ambo. Wala naman kaimik-imik si Rosana. Nakikinig na lamang sa usapan ng mga ito pero ang mga mata niya umiikot sa kabuuan ng bahay. Ang ganda talaga ng bahay na to. Sa labas maganda na, mas maganda pala dito sa loob. Sir, sino po siya? Tanong ni Mang Ambo. Siya si asawa ko, diretsyong aniya. Napapintig ng malakas ang puso ni Rosana dahil sa pagsabi nitong asawa ko. Asawa ko, kay sarap namang pakinggan. Pero alam ko na pilitan lamang siya na sabihin ito. Sir, hindi ba? Hindi siya ang Ambo. Ang sabi ni Sir, dito sila kakain, kaya mamalengke ka. Ito ang perang bigay niya. Sabat ng asawa para hindi na nito ituloy ang sinasabi. At pinanlakihan pa nito ng mata ang asawa. O sige, maiwan ko muna kayo, Sir, Ma'am. Sige, Mang Ambo, titingnan muna namin ang buong bahay. O nena, samahan mo sila. Anito sa asawa bago umalis. Wag na manang, kung may ginagawa ka gawin mo na. Kami nang bahala sa mga sarili namin. Sige sir, kung yan ang gusto mo, may ginagawa nga ako sa kusina. Sige manang, gawin mo na. Tugon ni Edward, kagad naman iniwan ng ginang ang dalawa. Pasimpleng tiningnan naman ni Edward si Rosana na walang kaimik-imik at nakikita niya ang paghanga sa mata nito sa nakikita. You like it? Biglang tanong niya. Napalingon naman bigla si Rosana sa kanya. Ha? Ang alin? Obvious ba ng bahay ang sinabi ko? Alangan namang sarili ko ang tinutukoy ko. May iritasyon sa boses ni Edward. Pasensya ka na. Alam mo, puro ka pasensya na. Pwede ba gamitin mo naman ang sense mo o ang utak mo if you have that? Oh, I think you don't have that. Dahil kung meron sana, hindi mo magagawang mangloko ng tao. Napayuko naman si Rosana sa sinabi nito. Tila gusto niyang umiyak dahil sa sinabi nito sa kanya. Bigla namang nakadama ng awa si Edward sa dalaga sa pagyuko nito. Napagtanto niyang napaka-rude niya pala dito. I'm sorry kung masyado akong rude sa'yo. Hindi ko mapigilan ang sarili ko eh. Lalo na ako naiisip kong ginawa niyo sa akin. Let's go upstairs. Nauna na siyang umakyat. Marunong din palang mag-sorry ang lalaking to. Kahit papano gumaan ang kanyang pakiramdam. Sumunod na siya rito at baka pag wala pa siya, iinit muli ang bunbunan nito. Nilibot nila ang buong bahay. Inisay sa nilang tingnan ng bawat silid na naroon. Dahil tapos na rin ito, minadali niyang pinatapos dahil nga surprise gift sana niya ito kay Sherry para pagkatapos ng honeymoon nila, dito na sila didiretso at titira. Bahay mo ba to? Di napigilan ni Rosana ang sarili na magtanong. Oo, at dito na tayo titira? Dito? Ulit ni Rosana. Ang linaw naman ang sabi ko, di ba? Dito? Naiiritang naman ni Edward. Ang huling pinasok nila ay ang master's bedroom. Wow! Ani Rosana pero anas lang. Pero umabot pa rin yon sa pandinig ni Edward.
Ito ang silid natin. Napatingin naman si Rosana dito. Iibig mong sabihin, magkatabi tayong matutulog? May mag-asawa ba na maghiwalay kung matulog? Balik tanong ni Edward dito. Di naman nakaimik si Rosana sa sinabi nito. Lumapit si Edward sa kama. Hinawakan, pinisil kung malambot ba ito. Nice bed, soft, nice to sleep. Naupo at tuluyang nahiga, pumikit na. Napatingin si Rosana dito, napangiti siya. Kay sarap sigurong tumabi sa kanya, sabay hilig sa braso niya habang nakahiga kami at magkayakap. Sana ganon. Turan ni Rosana sa sarili habang nakatitig sa nakahigang asawa. Nakatayo lamang siya, hinihintay na tumayo si Edward pero lumipas na ang 10 minuto nakahiga pa rin ito. Ngawit na ang kanyang paa. Akala niya tulog na ito kaya unti-unti siyang lumapit at napatitig sa mukha nito. Tama nga si Mika, ang gwapo niya. Bakit ba siya pinagpalit ni Sherry sa lalaking yon di hamak naman na mas gwapong lalaking to? Naramdaman naman ni Edward na tila may nakatingin sa kanya. Bigla siyang nagmulat ng mga mata at nagkasalubong ang kanilang titig. Kitang-kita niya ang panlalaki ng mata ni Rosana at nag-blush ito. Napangiti naman ng lihim si Edward sa biglaang pamumula ng pisngi nito. Anong masasabi mo sa itsura ko? Napag-aralan mo bang mabuti? Tell me, para alam ko kung ilang grades ang ibibigay ko sa'yo. Papasa ba o pasang-awa? Ha? Tanging naisagot ni Rosana. Dahil sa pagkahiya, tatalikod sana siya, pero biglang kinawit ito ang 2 kamay sa kanyang bewang. Hinila pahiga sa kama. Ay! Sigaw niya. Pagkahiga ni Rosana sa kama, dinaganan agad siya ni Edward. Edward? May kabang sambit niya sa pangalan nito. Psst! Don't say anything. Kay lambing ng kanyang tinig. Napatitig si Rosana dito dahil sa biglaang pagbabago ng ugali nito. You are so lovely, alam mo ba? You have an innocent face and soft and sweet lips. Para namang namahika si Rosana sa sandaling iyon dahil ibang-iba ang lalaking nasa ibabaw niya. Kusa siyang napapikit na makitang unti-unti lumalapit ang labi nito sa labi niya. Napahinto si Edward sa tangkanyang paghalik sa dalaga. Oh damn, why am I doing this? Napatitig siya sa mukha ni Rosana na nakapikit ng baba ang tingin sa labi nito. Siya ay napalunok. Oh damn it, I want to grab those lips and kiss her so deeply. Dahil wala pang dumadampi na labi sa labi niya, napamulat ng mata si Rosana. Nagkasalubong kanilang tingin. Hinihintay mo ba ang halik ko? Hindi naman makasagot ito. Bakit hindi ka sumagot? Nagustuhan mo ba ang halik ko kahit nalasing ako kagabi? Wala pa ring imik si Rosana. Nahihiya siya kasi huling-huli siya nitong nakapikit. Yes, she waited for his kiss. If I kiss you now, baka lalong hindi mo makalimutan at hanap-hanapin mo to. Patuloy pa rin ni Edward sa pagsasalita. Gusto mo bang halikan kita ngayon? Hinaplos pa niya sa pisngi ito. Pasong-paso si Rosana sa haplos nito dahil kay init ng palad ni Edward. Answer me. I'm getting horny now. Alam ko nararamdaman mong init ng katawan ko. Gusto mo bang binyagan natin ngayon ang malambot na kamang ito? Lagi niyang dinidiin ang bandang ibaba ng bewang niya sa may puso nito. Damang-dama naman ni Rosana kung ano nga bang meron to. At para bang sa sandaling yon sa kanilang dalawa, nababalutan sila ng mahika. Tititigan mo na lang ba ako? Pakiramdam ni Rosana nanunuyo ang labi niya, kaya binasa niya ito ng kanyang laway. Dahil sa ginawa niya, nagbalik sa katinoan ang isip ni Edward. Hindi ako lasing ngayon. Kahit nasabihin mong oo, hindi kita hahalikan at gagalawin. Ang bilis mo rin palang mabigay. Mga matatamis na salita lang palang katapat mo. Isusuko mo na ang katawan mo kaagad. Paano kung di ako nagsabi niyan sa'yo? Sa isang iglap pala nasa heaven ka na. May pagka-insultong sabi niya. Dahil sa sinabi niya, parang binuhusan ng malamig na tubig si Rosana. Ang sama mo! Tinulok niya ito ng ubod ng lakas. Hindi naman natinag si Edward sa pagtulak ni Rosana sa kanya. Pero siya ay kusang umalis sa ibabaw nito. Patakbo namang lumabas ng silid si Rosana. Dumiretso siya sa hardin dito, kaya pinakawalan niya ang luha. Napaupo si Edward sa kama at inilamos ang palad sa mukha niya. Stupid me? Ang sama mo. Di naman ako masamang babae ah. Bakit ganun ang tingin mo sa akin? Napatunayan mo naman na to. Nagpunta si Edward sa veranda ng silid na kinaroroonan niya.
Tanaw niya si Rosana at alam niya umiiyak ito. Gago ka talaga, Edward. Gago! Mura niya sa sarili. Nagstay si Rosana sa hardin ni Edward bago bumaba na upo sa sala. Pagsapit ng tanghalian, tinawag na sila ng caretaker ng bahay para kumain na. Sumabay na kayo sa amin, Manang Nena, Mang Ambo, yaya ni Edward sa mag-asawa. Sir, wag na mauna na kayo. Maupo na kayo. Wala namang magawa ang mag-asawa kung hindi ang sundan ito. Habang kumakain sila, walang imikan pati na rin ang mag-asawa. Pagkatapos silang kumain, nagpaalam na si Edward na magpapahinga na muna. Aakit na sana siya sa hagdanan nang magsalita si Rosana. Sandali lang. Bakit? Gusto ko nang umuwi. Dahil sa sinabi niya, lumapit sa kanya ito. Bakit ka pa uuwi? Nasa bahay ka na. Anong ibig mong sabihin? Wait, hindi ko matandaan ang pangalan mo. Tell me your name first. Rosana. Rosana, it's easy. Dito na tayo titira from now on. Sir, dito na kayo titira? Sa bagay, tapos naman na to ang bahay mo. Kulang na lang bendisyon ng pari. Alam ko yan. Kaya bukas ipapa-house blessing ko ang bahay. Manang Nena, Mang Ambo, maganda kayo bukas. Oo, sir. Sabay na sagot ng dalawa. Binalingan ni Edward ang asawa. Ano ba lang sasabihin mo sa akin, Rosana? Gusto kong umuwi sa amin at isa pa, wala akong gamit dito. Nasa bahay ni Sherry. Napatingin naman ang mag-asawa kay Rosana dahil sa pagbanggit niya sa pangalan ng babaeng alam nilang dapat na maging asawa ng amo nila. Yun ba ang problema mo? Ipapadala ko kay Mika dito or ipapakuha ko sa kaibigan ko. Gusto kong umuwi sa amin mismo dahil kakosapin ko ang mga magulang ko para hindi tinuloy ni Rosana ang sasabihin dahil naroroon ang mag-asawa. Nakuha naman nila ang ibig sabihin ni Rosana. Sir, magpapahinga na rin kami. Maiwan na namin kayo. Kung may kailangan kayo, nasa silid lamang kami. Nang makaalis na ang mag-asawa, nagsalita naman si Edward. Nang sila na lang dalawa. Continue, Rosana. Uuwi muna ako dahil walang alam ang pamilya ko tungkol dito. Talagang pinlano nyo ng maigi ang panluloko sa akin. Sige, umuwi ka. Go! Kung di ka na babalik pa dito, nasa sayo, Rosana. But one thing I remind you, at pag-iisipan mo ha, kung saan ka kukuha ng ibabayad mo sa akin, kagaya na sinabi ko sa simbahan. You pay lahat na nagastos ko, and then you will be free. Gustong umiyak ni Rosana sa harap nito, pero kanyang pinigilan ang luhang nais umalpas. Sinasabi mo yan sa akin dahil alam mong wala akong pambayad sa'yo. Hindi, Rosana. I just remind you nga lang It is up to you. You decide kung ano bang dapat mong gawin. Bakit ba? Gusto mo akong kasama dito sa bahay mo. Hindi tayo magkakilala. Pabayaan mo na ako, please. Siguro naman bayad na ako sa'yo dahil nakuha mo kong malinis. Oh, you think so, Rosana? Kung puring malinis, marami dyan. Hindi lang ikaw meron. Isa lang ang gusto ko. Damhin mo sa piling ko ang kabayaran ng ginawa ninyong panluloko sa akin. Mahinahong wika ni Edward pero naroon ang pagpipigil ng galit. Alam ni Rosana na talong-talo siya. Kung sakali, saan naman siya kukuha ng milyones? Ano pang ginagawa mo? Go! Umuwi ka na sa pamilya mo. Tinalikuran na niya si Rosana at siya umakyat na sa silid para magpahinga. Paano to? Wala akong pera, kahit pang pamasahe man lamang. Tumulo na ang kanyang luha. Daig pa niya ang pulubi. Nising kung duling wala siya. Dahil sa kagustuhan niyang umuwi para makita ang magulang at kapatid, naglakas loob siya na puntahan ang asawa sa silid nila. May kabang kumakatok siya sa pinto ng silid. Nena, may tao. Tingnan mo nga baka si sir na yan. Utos ni Mang Ambo sa asawa. Tumayo naman kaagad si Manang Nena. Binuksan ang pinto. Ikaw pala, ma'am. May ipapagawa ka ba? Naku, wala po, Manang. May papakiusap po sana ako sa'yo. Ano yan, ma'am? Sabihin mo at gagawin ko. Pwede ba, Rosana? Yun na lang po ang itawag ninyo sa akin. Manang, malumanay na aniya. O sige, kung yan ang gusto mo, Rosana? Ngumiti naman si Rosana dito. Ano nga palang kailangan mo, Rosana? Nahihiya po ako pero kailangan ko po talaga Kailangan mo ng pera, ganun ba, Rosana? May hiyang tumango si Rosana. Sandali lamang at kukuha ko ng pera, ha?
Maraming salamat po, Manang. Wala yon. Sandali ha. Si Sir Bang kausap mo, Nena? Hindi, si Rosana. Oh, anong kailangan niya? Hay, matulog ka na nga lang na matanda ka. Ang dami mo pang tanong eh. Bahala ka na nga. At pumikit na ito. Ito, Rosana. Pasensya na kung yan lamang na ibigay ko sa'yo, ha? Malaki na po ito, Manang Nena. Salamat po. Babayaran po kita. Huwag mo munang iisipin ang bayad, Rosana. Saan ka ba pupunta? Uuwi na po ako sa bahay namin, Manang. Ganun ba? Sige na, Rosana, umalis ka na para hindi ka gabihin at maaga kang makabalik. Saka na tayo magkwentuhan pag ayos ng lahat dito. Sige po, salamat po ulit. Tumango ang ginang at siya ay umalis na. Sa master's bedroom, nakadungaw naman si Edward sa bintana, hinihintay kung lalabas ba si Rosana sa gate. Nakapag-isip yata siya. Aalis na sana siya nang mamataan niyang naglalakad si Rosana patungong gate. Napamura siya. Bago naman lumabas si Rosana sa gate ay lumingon muna siya sa bahay. Napaatras naman si Edward mula sa pagkakatayo niya sa bintana. Pagkatapos niyang lingunin ang bahay, lumabas na si Rosana sa gate. Naikuyom naman ni Edward ang kamao na makita niya na lumabas na nga si Rosana. Umalis siya sa may bintana, nahiga na, pero pagpikit niya mukha ni Rosana ang nakikita. Sumigaw siya at napabangon. Nagpa siyang umuwi na rin sa bahay niya. Ate! Sigaw ng kapatid niyang bunso na naglalaro sa labas ng bahay nila. Patakbong sinalubong siya nito. Bunso, kamusta ka naman? Mabuti naman po, ate. Pumasok muna tayo sa loob ng bahay, bunso. Ikaw na lang, ate. Naglalaro pa ako eh. Sige, mamaya, pumasok ka na ha? Ginulong muna niya ang buhok ng kapatid bago siya pumasok sa bahay nila. Inay, tawag niya sa ina pagpasok sa loob. Ate, yumakap sa kanya ito. Si inay, kamusta siya? Rosemary? Mabuti naman na siya, ate. Oh, bakit narito ka na? Kala ko ba matagal ka pang uuwi? Si Itay, nasaan siya? Sabi niya mamamalengke siya, ate. Sige, maiwan muna kita ha, titingnan ko lamang sa inay. Ate, ikaw na munang bahala kay inay ha. Ako naman magpapahinga muna sandali. Sige, ako munang bahala kay inay. Pumasok na siya sa silid ng ina. Nadatnan niyang tulog pa ito. Hinahaplos-haplos naman niya ang buhok nito. Magpagaling, inay. Inalikan niya na sa noo ito. Nang dumating ang ama, kagad naman itong nagtanong sa kanya. Anak, may problema ba sa trabaho mo? Tanong nito dahil nakikita nito ang katamlayan ng anak. Itay, wala po. Bakit ka nga pala narito, anak? Ngumiti siya sa ama. Kaya ako narito para magpaalam sa inyo po. Ate, saan ka pupunta? Ang kapatid, kakalabas lamang ng silid nito. Nag-apply ako sa isang agency matagal na, hindi ko lang sinabi sa inyo. Ang ibig mong sabihin, anak, mag-a-abroad ka? Tumango si Rosana sa ama. Ate, bakit? Di ba may trabaho ka naman? Rosemary, gagawin ko to para sa inyo at para masuportahan ko ang gamot ni inay at para makabayad sa utang natin, paliwanag niya. Saan bang punta mo, anak? Sa Hong Kong, itay. Kailan naman ang alis mo? Bukas na po, itay. Kaya ako naparito para magpaalam sa inyo at makita ko na rin si inay bago ko mag-flight bukas. Kailangan niyang magsinungaling muna sa kanila. Siguro naman matatapos ang problema niya kay Edward sa 2 taon na pagsasama nila. Anong oras ka aalis, ate? Para naman maihatid ka namin sa airport. Wag na. Ayokong maiyakan na magaganap sa pag-alis ko. Pero ate, protesta ng kapatid. Rosemary, anak, kung ayaw ng ate mo, wag na. Rosana, dito ka nakakain ha? Ipagluluto kita ng paborito mong ulam bago man lang umalis. Sige po, itay. Habang hinihintay nila na makaluto ang ama nila, ay nagkukwentuhan naman sila ng magkapatid. Sa bahay naman ng mga magulang ni Edward. Iho, mabuti naman at umuwi ka na, and I'm glad hindi mo kasamang babaeng manloloko na yon. Umuwi ako, mommy, para kunin ng mga damit ko. For what, iho? Lilipat na ako sa bahay namin, mommy. What? Bahay ninyo? Wait, iho. Don't tell me nagsasama kayo ng babaeng yon. Mommy, kasal na ako. Dapat lang na magsama kami. Don't be stupid, Edward.
Baka mapahamak ka sa babaeng yon. You don't know her at all. Baka kasapi siya na isang sindikato. Mommy, no. Paano mo alam na hindi, Edward, ha? No. Hindi ako papayag sa gusto mo. Hiwalayan mo siya. She don't deserve you. And you don't do. At isa pa, iho, hindi mo naman siya kilala. Mommy, do what I said, Edward. Kung hindi mo hihiwalayan ng babaeng yon, wala kang mamanahin sa amin ng daddy mo. Banta nito. Mommy, I have my own money, you know that. Wala akong pakialam sa pamana ninyo. Hayaan mo na ang anak mo, Almira, para namang hindi mo siya kilala. Pag nagsawa na siya sa gusto niya, you know naman kung ano ang gagawin niya, hindi ba? Let him do what he wants. Dahil kapag pinipigilan ng isang tao sa gusto niya, there is an eagerness to do what he wants. Pero Rafael, hindi natin kilala ang babaeng yon. She is a user. Well, baka ang puso ni Edward kilala niya ito. What do you mean, Rafael? You know what I mean, Almira. Let him what he wants. Ulit nito. Iniwan naman ni Edward ang magulang at tinungo ang kwarto. Nang matapos ang impake ng gamit, kagad din siyang bumaba. Aalis na ako, Mommy, Daddy, paalam niya. Okay, iho, take care, ang ama. Siya nga pala, Mommy, Daddy. Tomorrow, house blessing ng bahay ko. Pwede ba kayong pumunta? Sure, iho, we came, sagot ng daddy niya. Wala namang imek ang mommy niya. Pagka-uwi niya sa bahay nila, kaagad niyang tinanong kung umuwi ba si Rosana. Manang Nena, narito na ba siya? Si Rosana ba, sir? Wala pa. Ganun ba? Pakisabi kay Mang Ambo na ipasok ang maleta na naiwan ko sa kotse ko. Sige, sir. Naghintay naman si Edward sa silid nila. Lumipas ang ilang oras, wala pa rin si Rosana na dumarating hanggang sa gumabi na. Yamot na yamot si Edward dahil wala pang asawa. Damn! Wala na siyang balak pang bumalik dito. Nagpaikot-ikot siya sa loob ng silid. Hindi nakatiis, muli siyang umalis at lumabas ng bahay. Tinawagan ng mga kaibigan at sila'y nagkita sa paborito nilang hangout na bar.